Hello mga ka-Filipino Chill Recap! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang science fiction film na tinatawag na Crocodile Island. Maghanda na kayo dahil may mga spoiler na kasunod. Noong taong 1945, may mga sundalong pauwi matapos manalo sa ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit bigla nilang napansin na may kakaiba habang sila ay lumilipad papasok sa Bermuda Triangle. Ilang sandali lang, biglang nag-malfunction ang kanilang mga kagamitan, at nakita nilang papalapit ang napakaraming higanteng nilalang na lumilipad patungo sa kanilang eroplano. Dahil dito, napilitan silang tumalon gamit ang parachute upang mailigtas ang kanilang sarili. Isa sa mga sundalo ang ligtas na nakarating sa isla, ngunit agad niyang napansin na hindi siya nag-iisa. Sa isang iglap, isang dambuhalang buwaya ang lumabas mula sa tubig at agad na nilamon ang kanyang kasama sa isang kagat lamang. Naiwan siyang mag-isa sa isang isla na puno ng mga halimaw. Maraming taon ang lumipas, isang commercial airplane ang dumadaan sa Bermuda Triangle. Walang kaalam-alam ang mga pasahero sa panganib na kanilang susuungin. Ang ating bida na si Hao ay isang single father na naglalakbay kasama ang kanyang anak na si Lin, kasama nila ang nobyo ni Lin na si Chen, na hindi naman gusto ni Hao. Pinipilit ng ama na malaman kung gaano na sila katagal, ngunit sumasagot lamang si Lin ng may inis, kaya wala siyang nagawa kundi ang titigan ng masama ang nobyo nito. Bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, biglang yumanig ang buong eroplano. Nagpanik ang mga pasahero at nagmadaling magsuot ng oxygen masks. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin ng mga piloto na nagkakaproblema ang kanilang mga kagamitan, kaya wala silang nagawa kundi ibaba ang eroplano sa pinakamalapit na isla. Bago pa ito lumapag, napansin ng lahat ang napakaraming higanteng ibon na papalapit at sinisira ang makina ng sasakyan. Dahil dito, biglang bumagsak ang eroplano sa dagat. Sinubukan ng mga piloto na kontrolin ang sasakyan, ngunit napunit ito ng malakas na hangin, dahilan upang masipsip palabas ang mga pasahero. Habang bumabagsak, pilit ni Hao na abutin ang kanyang anak. Sa huli, nagawa niyang manatili sa upuan habang ang iba ay nahulog sa tubig. Ang eroplano ay tuluyang bumagsak sa dagat at hinanad papunta sa isla. Sa kasamaang palad, napansin ng mga piloto na diretso silang papunta sa matutulis na bato. Malakas na bumangga ang eroplano, dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang mga pasahero at mawalan sila ng malay. Nang magising si Hao, agad niyang sinagip ang kanyang anak at dinala ito sa lupa. Dito nila napagtanto na kakaunti lang sa kanila ang nakaligtas. Nalaman nilang stranded sila sa isla at wala silang ibang pagpipilian kundi humanap ng mga mapagkukunan para mabuhay. Subalit, napansin nilang kakaunti lang ang maiinom na tubig at walang signal ang kanilang mga cellphone. Alam ni Hao na hindi sila tatagal sa tabing dagat kaya napagpasyahan niyang pumasok sa kagubatan para maghanap ng makakain. Habang naglalakbay, natuklasan nila ang isang lumang kubo na natatakpan ng mga puno. Sa loob nito, nakahanap sila ng mga armas at isang notebook na isinulat pa ng isang sundalo mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabutihang palad, isa sa kanilang mga kasama ay isang propesor na marunong magbasa ng Ingles. Mula sa journal, natuklasan nilang puno ng higanteng halimaw ang isla. Dahil dito, agad silang bumalik sa dalampasigan upang babalaan ang kanilang mga kasama. Samantala, sa kabilang panig, nag-aaway si Fang at isang babae dahil sa natitirang bote ng inuming tubig. Sa kabutihang palad, napigilan ito ni Lee, na agad sinapak si Fang sa mukha. Nagpatuloy ang kanilang laban sa tubig habang isang flight attendant ang sumusubok na awatin sila. Walang ibang gustong tumulong sa gulo. Nakita ito ni Jia, ang buntis na asawa ni Lee, kaya sinubukan niyang pigilan ang kanyang asawa. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang napansin ng mga tao na may kakaiba sa paligid. Sa isang iglap, isang dambuhalang buwaya ang umatake sa flight attendant mula sa karagatan. Nakita ito ng lahat at agad silang nagtakbuhan sa takot, habang ang maraming buwaya ay nagsimulang umahan sa dalampasigan upang lapain ang mga taong hindi nakatakbo. Ilang sandali lang, nakabalik si Hao mula sa kagubatan, ngunit laking gulat niya nang makitang wala na ang mga tao sa kampo. Ang tanging iniwan nila ay mga yapot ng buwaya sa buhanginan. Alam niyang may pag-asa pang buhay ang kanyang mga kasama, kaya mabilis siyang sumugod sa gubat upang hanapin sila. Habang patuloy silang tumatakas, hindi nila namamalayan na ang mga hayop ay hindi tumitigil sa paghabol at kinakain ang sinumang may iwan. Sa takot, napilitang maghiwa-hiwalay ang mga nakaligtas at tumakbo sa iba't ibang direksyon. Samantala, nakahanap ng isang maliit na clearing si Lin, ang asawang lalaki, at ang buntis na babae. Sa wakas,
Nakatagpo sila ng sariwang tubig at nakainom upang maibsan ang kanilang uhaw. Pero bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kagubatan. Nang lumingon sila, napagtanto nilang ito pala ang grupo ni Hao. Sa wakas, nagkita-kita ulit ang lahat, ngunit bago pa sila makapagdiwang, naramdaman ni Hao ang kakaibang pagyanig sa paligid. Lahat ay natigilan sa takot habang palakas ng palakas ang tunog. Hindi nila alam, may isang dambuhalang buwaya na matagal nang nagkukubli sa likod ng mga bato. Unti-unting lumitaw ang halimaw, mas malaki kaysa sa kahit anong nilalang na nakita nila dati. Sa takot, napaihi pa sa salawal ang isang lalaki habang walang awang sinakmal siya ng halimaw sa harap ng lahat. Walang nagawa ang mga tao kundi ang tumakbo sa matinding takot habang mabilis na humahabol ang mabangis na hayop. Direkta itong tumalon papunta kay Hao, pero sa huling saglit ay naisalba niya ang sarili. Sa kasamaang palad, may isang babae ang naipit sa pagitan ng mga bato, kaya't sinunggaban siya ng buwaya at nilamon ng buong buo. Dali-daling nakatakas ang iba pa at nakahanap ng pansamantalang kanlungan sa isang lumang gusali na nadiskubre ni Hao. Nagdesisyon siyang dito na muna sila magpalipos ng gabi habang nagtalaga kay Chen bilang tagabantay laban sa mga mababangges na hayop. Kinabukasan, habang mahimbing pang natutulog ang iba, nagdesisyon si Hao na mangalap ng prutas para may makain ang anak niya pagmulat nito. Sa kabilang banda naman, tila sinuwerte si Fang at nakaligtas kasama ang isang babae na nagngangalang Liki. Ngunit imbes na isipin ang kanilang kaligtasan, mas abala ang babae sa pagiging sikat kaysa sa hindi siya gawing hapunan ng halimaw. Lalong lumala ang sitwasyon nang madiskubre nilang natapunan si Liki ng isang malagkit na likido, hindi nila alam na ito pala ay nagmula sa mga itlog ng dambuhalang gagamba. Samantala, nagising na rin si Lin at lumabas upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit laking gulat niya nang mapansin niyang napapalibutan sila ng higanteng insekto sa loob ng makapal na hamog. Sinubukan nilang gisingin ang iba ng tahimik, ngunit nabigo ang plano ng isang lalaki ang biglang makaramdam ng lagkit sa ulo. At bago pa man siya makatakbo, agad siyang sinunggaban ng isang dambuhalang gagamba. Sa matinding takot, napilitang tumakbo ang lahat habang sinusundan sila ng mga halimaw. Narinig ni Hao ang kanilang sigaw at agad siyang bumalik upang tulungan sila. Nagpatuloy ang matinding habulan sa kagubatan hanggang sa mahuli sila ng isa pang dambuhalang gagamba na handa ng manlapan ng biktima. Ginamit ng propesor ang kanyang talino upang ilihis ang atensyon ng halimaw at iligtas ang iba, ngunit siya mismo ang naging target nito. Wala siyang nagawa nang mabilis siyang sinugod ng dambuhalang gagamba, kaya't napilitang tumakbo palayo ang iba. Lalong lumala ang sitwasyon nang maramdaman nilang may papalapit pang mas maraming halimaw, kaya't nagmadali silang lumusot sa makakapal na halaman upang magtago. Habang nakasilip sila, bigla nilang narinig ang papalapit na yabag, at laking gulat nila nang makita nilang si Hao ito. Upang matulungan sila, sinigawan ni Hao ang mga halimaw at nilihis ang atensyon ng mga ito, dahilan upang siya ang habulin at bigyan ng pagkakataon ang iba na makatakas. Dali-dali siyang bumalik sa gusali kung saan nagtatago ang propesor, ngunit hindi nila namalayan na may naghihintay na bitag ang halimaw. Nagpanggap itong wala sa paligid at bigla na lang umatake mula sa itaas. Sinubukan ni Hao na lumaban, ngunit sa huli, malubhang nasugatan ang propesor at tuluyan siyang namatay. Iniwan siyang mag-isa habang patuloy siyang inaatake ng dambuhalang gagamba. Pinilit niyang lumaban, ngunit malakas ang halimaw at tinapon siya sa pader. Sinubukan siyang hilahin ng gagamba upang gawing hapunan, ngunit sa huling sandali, nakatakas siya at mabilis na itinapon ang kanyang granada. Isang malakas na pagsabog ang nagpabagsak sa halimaw, na tuluyang sumabog sa ere. Sa kabilang banda, patuloy na tumatakbo ang mga natitirang nakaligtas hanggang sa marating nila ang isang maliit na ilog na kailangan nilang tawirin. Ngunit bago pa sila makarating sa kabila, biglang lumitaw ang isa pang buwaya. Napako sa takot ang lahat, at sinubukan pang lumaban ng kasintahan ni Lin. Ngunit sa sama ng pagkakataon, tila nakalimutan niyang gumamit ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, muntik na siyang lapain ng halimaw. Buti na lang, dumating si Hao sa tamang oras at nailigtas siya bago pa mahuli ng hayop. Muli silang nagtipon-tipon habang yakap ni Hao ang kanyang anak, pinapangakong magiging maayos na ang lahat mula ngayon. Ngunit sa kabilang dako, may isang babae namang nagmamadaling maligo sa tubig, walang iba kundi si Liki, kasama si Fang. Habang abala sa pagsasabon ng sarili na parang nasa isang hindi pambatang pelikula, bigla niyang narinig ang isang pag-splash mula sa likod. Hindi nila namalayan na hindi lang pala sila ang nasa tubig. Nang sinubukan niyang lumabas,
bigla siyang hinaranggan ni Fang, na tila gusto siyang yakapin sa hindi tamang pagkakataon. Ngunit agad siyang tinanggihan ng babae, dahilan upang magkaroon siya ng performance issues. Bago pa sila makalabas ng tubig, biglang may ham attack kay Licky, ang dambuhalang buwaya. Dahil sa matinding takot, sinipa siya ng sinipa ni Fang na parang may sakit siya, dahilan upang mabilis siyang lapain ng halimaw. Samantala, nagpatuloy sa paglalakad ang ibang nakaligtas at sa kanilang pagkagulat, natagpuan nila ang isang bumagsak na eroplano, malamang ay pagmamay-ari ng mga sundalong napatay. Sinubukan nilang hanapan ng gamit ang paligid at natagpuan ang isang gumaganang baril at radyo. Dali-daling ginamit ni Lin ang radyo upang humingi ng saklolo. Sa wakas, may pag-asa pa silang makaligtas. Nagdesisyon silang pumunta sa dalampasigan upang doon hintayin ang pagsaklolo, ngunit hindi nila inaasahan ang isang bagong balakid, isang pamilyar na mukha na biglang sumulpot mula sa kawalan ni Fang. Nararamdaman ng lahat na hindi nila mapagkakatiwalaan ang lalaki, pero wala silang magawa kundi isama siya. Samantala, binabalaan ni Hao si Fang na lumayo sa kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang grupo sa isang malawak na ilog na kailangan nilang tawirin muli. Pero hindi makalangoy ang buntis dahil sa kanyang kalagayan. Dahil dito, tinulungan ng grupo ang asawa na gumawa ng simpleng raft, habang si Hao naman ay voluntaryong lumangoy sa kabilang dulo, upang hilahin ang babae patawid. Matagumpay na nakatawid ang bida, kasabay ng ibang nakaligtas na isa-isang lumalangoy papunta sa kabilang panig ng ilog. Sa unang tingin, mukhang maayos ang lahat, pero biglang napansin ni Hao na may hindi tama, lumitaw mula sa tubig ang dambuhalang buwaya. Nagpanik ang lahat at pilit na lumangoy para sa kanilang buhay, habang patuloy na sumugod ang halimaw papunta sa kanila. Nakahanap ng paraan si Lin at ang kanyang kasintahan upang makatawid, pero si Fang ay lumangoy sa ibang direksyon. Sa kasamaang palad, naiwan pa rin sa tubig ang mister habang itinutulak ang kanyang asawa patungo sa pampang. Alam niyang wala na silang pag-asang makatakas, kaya itinulak niya ang kanyang asawa palayo at isinakripisyo ang sarili. Sa harap ng lahat, nilamon siya ng dambuhalang nilalang. Napasigaw si Gia sa matinding lungkot, habang muling bumaling ang halimaw sa iba pang tao upang gawing pagkain. Agad na binaril ni Hao gamit ang machine gun ang halimaw para bigyan ng pagkakataon ang iba na makatakas, habang patuloy itong humahabol sa kanila. Nagtagumpay ang grupo na makarating sa isang clearing, pero napilitan si Hao na tumalon palayo ng sa huling sandali upang makaligtas sa buwaya. Patuloy ang paghabol ng halimaw sa kanila, kaya't napilitan silang maghiwa-hiwalay. Subalit, biglang natambo si Fang, muling bumalik ang kanyang trauma at hindi siya makakilos ng maayos. Napansin ito ni Lin at agad siyang bumalik para tulungan ang lalaki, pero ginamit lang ni Fang ang pagkakataon upang ihagis si Lin papunta sa halimaw. Iniwan niya itong mamatay. Dahil dito, hinabol ng halimaw si Lin, lumapit ito mula sa kanyang likuran at handa na siyang lumunin. Sa kabutihang palad, nakagambala si Hao sa tamang oras, sunod-sunod niyang binaril ang halimaw para makuha ang atensyon nito at bigyan ng pagkakataon ang kanyang anak na makatakas. Sa dami ng bala na tumama sa balat ng halimaw, napinsala ito, pero aksidenteng nataman rin si Fang, dahilan upang maparalisa ang kanyang mga binti. Nakita ng buwaya na hindi na makatakbo si Fang, kaya't agad itong sumugod sa kanya. Ngunit bago pa man siya lapain, napulupot rin si Lin ng buntot ng halimaw. Biglang inatake ng matinding kaba si Fang at nagkaroon siya ng heart attack. Bumagsak siya sa lupa, at sa puntong iyon, agad siyang sinunggaban ng halimaw at nilamon ng buo. Habang nagaganap ito, sinundan ni Hao ang halimaw upang sagipin ang kanyang anak. Pagsapit ng gabi, natunton ni Hao ang lungga ng halimaw at pumasok siya kasama ang natitirang mga nakaligtas. Maingat silang pumasok sa madilim na lagusan at napansin nilang natutulog ang dambuhalang buwaya sa tabi ng mga bato. Sinabi ni Chen kay Gia na bumalik sa lagusan, pero bago siya makaalis, nakita niya ang katawan ng kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang kanyang luha, dahilan upang muntikang magising ang halimaw. Sa kabutihang palad, agad siyang kumalma. Patuloy na gumalaw si Hao sa loob ng kuweba upang hanapin ang kanyang anak. Sa wakas, natagpuan niya ito at laking gulat niyang buhay pa rin ito. Sinubukan nilang lumabas agad, pero napansin ni Chen na nawala ang halimaw. Napagtanto nilang nasa likuran na nila ito. Nanigas sa takot si Chen, dahilan upang agad kumilos si Hao at pinaputukan ang halimaw para iligtas ang lahat. Sinamantala ito ni Chen upang buhatin si Lin palabas ng kuweba. Samantala, hinatak ni Hao ang halimaw palayo habang patuloy na nagpapaputok.
Habang tumatakas, sinubukan ni Hao na ikutin ang mga sulok ng kuweba at magtago sa mas makikitid na lagusan upang maiwasan ang dambuhala. Sa kabilang banda, matagumpay namang nadala ni Chen si Lin sa labasan at agad niyang iniabot ito kay Jia. Pero sa halip na sumama sa kanila, bumalik si Chen upang tumulong kay Hao, dala ang kanyang mga armas. Habang nangyayari ito, naubusan na ng matatakbuhan si Hao. Muntik na siyang mapatay ng halimaw mula sa likuran kaya napilitan siyang tumalon sa isang maliit na lagusan habang walang tigil na nagpapaputok. Ngunit hindi sapat ang kanyang bala, at sa pinakamasamang pagkakataon, napansin niyang nawala ang kanyang granada. Naiwan ito sa likod mismo ng halimaw. Dumating si Chen sa tamang oras upang tumulong. Sinigawan siya ni Hao na hanapin ang granada bago pa makapasok ang halimaw sa lagusan. Agad siyang naghanap sa mga bato, at sa kabutihang palad, mabilis niyang nahanap ang bomba. Dali-dali siyang sumugod sa halimaw, hinagis ang isang palakol upang makuha ang atensyon nito, at inakit itong lumayo. Dahil dito, nakahanap ng tiyempo si Hao upang makatakas. Habang hinahabol si Chen ng halimaw, hinugot niya ang pin ng granada at ibinato ito sa dambuhala. Biglang sumabog ang kuweba, malakas ang pagyanig, at grabing pinsala ang tinamon ng halimaw. Sa wakas, akala nila'y patay na ito. Lumapit si Hao at pinapurihan si Chen sa kanyang katapangan. Pero bago pa sila tuluyang makaalis, napansin nilang buhay pa rin ang buwaya. Wala nang ibang pagpipilian si Hao, dinampot niya ang kanyang kutsilyo at tumalon mula sa mga bato. Mabilis na sumugod ang buwaya, pero sa isang malupit na pag-atake, sinaksak ni Hao ito mula sa ilalim. Sa wakas, tuluyang bumagsak ang halimaw at namatay. Dali-daling tumakbo si Chen upang iligtas si Hao mula sa ilalim ng dambuhala. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang bida. Matapos ang lahat ng ito, nakalabas ang mga nakaligtas mula sa mapanganib na gubat at nagtungo sa dalampasigan. Habang sumisikat ang araw, nakita nila ang mga paparating na helicopter, oras na para sila ay sagipin. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba, at kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang recap. Kita-kits sa susunod.